خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعكم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, ipagpapatuloy natin ang ating paksahin hinggil sa mga research ng ating mga scientifico sa makabagong moderno na ito ba ay hakma o hindi hakma sa banal na Quran. So ilan na ang naipaliwanag natin sa makabagong research nila hinggil sa scientific. So, ang nakaraan ay napaliwanag natin, naparinig natin na ang lahat ng kanilang mga nasaksihan o na-discovery sa makabagong moderno ng siyensya ay tumpak at walang pag-aalinlangan nito ay hakmang-hakma mula sa banal na Quran. So, sa araw na ito ay dadako naman tayo kung saan tinatawag ito ng oceanology. Ibig sabihin, dito tayo sa karagatan. Ito ang bibigyan natin ng kapaliwanagan sa araw na ito na kung saan ang kanila bang na-discovery ng mga oceanology ay akma ba sa banal na Quran. Sa aya ng banal na Quran, kung mababasa natin ang chapter 55, verse 19 hanggang 20, matatagpuan natin ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang sabi niya, Marajal Bahraini yaltakiyan bainahuma barsakun la yabtagiyan. Ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang sabi niya, inayahan niya na maging malaya ang dalawang bahagi ng dagat. Ibig sabihin yung maalat at matabang na magpanagpo. Ibig sabihin, ang mga ito ay magkatabi, datapwat hindi naghahalo, ngunit magkatabi, nagkakatagpo. Kasi, nasa pagitan nila ay may isang hadlang at sila'y hindi nagsasalib. So, ang ibig sabihin ng tekstong ito, yung hadlang o barrier o partition dito, yung barzak. No? Barzak. Bainahuma barzakul la yatagayan. No? La yabatagiyan. Upang hindi sila maghalo. So, ang sinasama naman sa Arabic word na maraja, literally means na they both mix. They both meet and mix with each other, ngunit hindi sila naghahalo. Nakabukod ang tabang kaysa sa alat. So, ang mga una nating tagapagpaliwanag sa banal na Quran, kung saan ay nahirapan sila na maipaliwanag ang nakasulat nito sa banal na Quran hinggil sa dalawang uri ng tubig na ito na alat at tabang na kung saan nagtatagpo, nakikita, ngunit hindi sila nagkakahalo. So, hindi sila nagkakahalo sapagkat mayroong hadlang nga sa kanila. So, hindi nila maipaliwanag ng mabuti ang aya na ito. Ngunit sa makabagong moderno ng siyensya natin, na-discovery nila na kung saan ang dalawang ilog na ito ay mayroon pala itong hadlang. Mayroon pala itong barrier o barsak. At ang barrier na ito ang siyang naghihiwalay sa dalawang tubig na ito upang hindi sila magkahalo. No?
Ang barrier na ito, ang siyang naghahati sa kanila, sa dalawang dagat na ito, sa bawat kapwa dagat, dahilan sa kanilang pagkakaroon ng kanya-kanyang temperatura at kaalatan at kalaputan o kakapalan. No? Ang barrier na ito, kung saan nahahati ang dalawang dagat na nakapagitan siya, nakikita ang tubig na ito, ngunit di nag-iiba o hindi sila naghahalo. So ito ang dahilan upang mapanatili sila sa kanilang sariling temperatura, kaalatan at kakapalan o kalaputan. So sa ngayon, ang oceanologists natin ay naipaniwanag nila ito sa tamang posisyon ang aya na ito. Kung saan mayroong nakahilig na hindi nakikita ang tubig sa pagitan ng dalawang dagat na ito. Mayroong nakahilig na hindi nakikita. Ibig sabihin, there is a slanted unseen water barrier between the two seas. No? Mayroong nakahilig kung saan sa dalawang dagat na ito na hindi natin ito nakikita. Ito rin ang scientific phenomenon na ito na nabanggit sa banal na Quran ay kinumpirma din sa pamamagitan ni Dr. William na kung saan kilala siyang marine scientist and professor of geology science at the University of Colorado, USA, na ang nabanggit sa banal na Quran ay kinumpirma niya na totoo nga na mayroon nakabarrier upang paghiwalayin ang dalawang tubig na ito. Na mababasa rin natin sa chapter 27, verse 61, ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, na kung saan sinabi niya, siya ang nagtakda ng sagka sa pagitan ng dalawang dagat. Ibig sabihin, maalat at matamis na tubig. So ito'y kinumpirma din ni Dr. William. Alhamdulillah. So, ngayon na pailiwanag na ng mga scientifico natin ang bagay na ito, na kung saan ang pagkikita ng tubig ng dalawang ito ay hindi sila naghahalo, hindi nasisiraan ng kanilang mga lasa, bagamat sila ay nagsusumpungan o didikit. Nananatili ang kanilang lasa, sanhi na nakalagay na barrier doon. So, ito ay na-discover lamang ng oceanographers natin, no? Ngayon lamang, kung saan bagong discovery lamang ito. No? Na-discovery ito ng mga oceanographers natin dahil because of the physical force called na tinatawag itong surface tension. So, sa ganito, the water of neighboring sea do not mix, cause the difference of density of their waters. Okay? Hypertension, ito sinasabi ng hypertension, hinahadlangan na maghalo ang dalawang tubig na ito. Okay? Ito ang pinangalan nila, ang hypertension. Ito ang tinatawag nilang barrier na kung saan upang hadlangan ang dalawang tubig na ito na masiraan sila ng kanyang kapwa, temperatura, kaalatan, at kakapalan. No? So, interesting. Sa panahon lang naman natin ngayon ito nadidiskubre bagamat ito'y napakatagal na sa banal na Quran. So, isa na namang milagro na mula sa banal na Quran sa makamodernong siyensya na kanilang na-discovery ng mga oceanology natin, ng mga oceanographers natin, na ang dagat nga ay tama ang banal na Quran, mayroon itong barrier kung saan hindi nakikita. Bagamat nakikita ang dalawang tubig na ito, nagsasapungan sila, ngunit hindi nag-iba ang kanilang temperatura, kanilang kaalatan, ang kanilang kakapalan o kalaputan. Alhamdulillah Rabbil Alamin. So, another miracle from our Quran, revealed by Allah subhanahu wa ta'ala, ay ang kadiliman nito. Darkness in the depth of the ocean. Ang kadiliman sa kailaliman ng karagatan. No?
Nabanggit din sa banal na Quran sa chapter 24, verse 40, na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, o ang katayuan ng isang hindi sumasampalataya ay nakakatulad ng kadiliman sa malawak at malalim na karagatan. Yan ang kalitulad. Halimbawa ng subhanahu wa ta'ala, ang katayuan ng hindi sumasampalataya ay katulad ng kadiliman sa malawak at malalim na karagatan na natabunan ng malaking alon, na pinaibabawan pa ng higit ng malaking alon, na pinaibabawan ng maitim na ulap, kadiliman na patong-patong. So, ibig sabihin, mayroon itong layers, no? Sa bawat isa, ang kadilimang ito sa karagatan. Una, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, siya yung kadiliman sa ilalim. At pinatungan pa ng isang kadiliman at isa pang kadiliman ng mga ulap. So, paano ito nangyayari? No? Paano ito nangyayari? So, ayon kay Professor Durga Rao, no, isang eksperto in the field of marine geology and was a professor at King Abdulaziz University in Jeddah, siya itinanong hinggil sa aya na ito. Chapter 24, verse 40. Si Professor Rao, sabi niya, ang mga scientific natin, sabi niya, ngayon lamang ito nakakaya ng kumpirmahin sa pamamagitan ng tulong ng mga equipment natin na kung saan mayroong kadiliman sa ilalim ng mga ocean. Ang tao, sabi niya, hindi niya makakayaang sumisid sa ilalim ng tubig nang walang tulong na aparatos sa 20 o 30 meters sa pamamagitan ng kadilimang ito. No? At kung siya ay papasok pa sa 200 meters, hindi siya maaaring makasurvive dito sa kailaliman ng karagatang ito, sabi ni Professor Rao. No? Ngunit, ang versikulong ito ay hindi inire-repair sa lahat ng dagat because ang lahat ng dagat ay hindi naman nagde-describe na kung saan mayroon lahat itong o nananatili ito sa kadiliman. Mayroon kasing nagbibigay liwanag bago mag-umpisa ang kadiliman. Ngunit mayroong kadiliman. Okay. Ang layers ng kadiliman sa karagatan ay nag-uumpisa sa dalawang bagay. No? Nag-uumpisa ito sa dalawang bagay. Halimbawa, ang sinag ng liwanag ay nakakabuo ito ng 7 colors. Ang sinag na liwanag ay nakakabuo ito ng 7 colors. Ito yung tinatawag na Bibgyor. The 7 colors is Bibgyor. Ito yung violet, indigo, blue, green, yellow, orange, and red. Ito ang nabubuo ng sinag ng araw o sinag ng liwanag. Ito. Ang sinag ng liwanag kung saan pumupunta pa sa ilalim sa dagat o bandang itaasan na mayroong 10 to 15 meters, bandang itaas ng dagat 10 to 15 meters, ay ang kulay red na aabot niya itong liwanag na ito. So nakakaabot siya ng liwanag na 10 to 15 meters sa dagat. So after 10-15 to meters, na mayroon itong liwanag, doon pa lang mag-uumpisa yung kadiliman. So makikita mo diyan, wala nang dilim 10 to 15 meters pagkatapos niyang kadiliman. So doon mag-uumpisa, meron siyang dark. Meron siyang darkness. So mayroon naman karagatan na tinatamaan siya ng 25 meters naman. Mas mahaba ito kumpara sa kulay red. No? Ang 25 meters, no? Ito yung 30 meters to 50 meters, ito yung orange, no? Okay, orange. Ang sinag ng orange ay umaabot sa 30 to 50 meters. Okay, ibig sabihin, kung 50 meters ang naaabot niya, pagkatapos nun ay kadiliman. Wala na liwanag, kadiliman. Okay. Pangatlo, yellow, 50 to 100 meters.
Pagkatapos nun, kadiliman. Green, 100 to 200 meters. Pagkatapos nun, kadiliman. No? Okay. Ang blue, pababa, 200 meters pababa. Pagkatapos nun, kadiliman. At ang violet at indigo, 200 pataas naman. Pagkatapos nun, kadiliman. Okay. Due to successive disappearance ng kulay, na mayroong layer ang bawat isa, okay? Pagkatapos ng layer na ito, o ang kanilang tinatamaang liwanag, ay mayroon itong kadiliman. Ngunit, pagkatandaan natin, ang 1,000 meters ay ganap itong kadiliman. Ganap itong madilim. Ganap itong madilim pag umabot tayo sa dagat ng 1,000 meters. There is complete darkness. So, mayroong kadiliman. Ang pangalawang kadiliman na sinabi natin, binasa natin sa chapter 24, verse 40, na isa ring kamangha-mangha, no? Yaong itinulad niya ang hindi mananampalataya sa isang kadiliman sa malawak na karagatan, natatabunan ng malaking alon. So, mayroon siyang alon doon. Mayroon na alon. Ang alon na ito, na ipapababawan pa ng higit na malaking alon. Ibig sabihin, mayroon interwave, mayroon surface wave. At natatabunan para ito ng, pinaibabawan pa ito ng maitim na ulap, kadiliman na patong-patong. So, ibig sabihin, napapatungan pa ito ng maitim na ulap. Paano umiitim ang ulap? So, napakita natin, na bayon discovery nilo, ito, may dalawa palang alon ng dagat at natatabunan. Ito ng itim din na ulap. Okay, paliwanag natin. Kapag ang araw ay suminag, kapag natakpan ito ng ulap, so magiging madilim ang ulap. Diba? Kapag natamaan ito ng ulap, magiging madilim ang ulap. So, ang unang surface ng alon, ang ulap ang siyang unang nagbigay kadiliman. Pinaibabawan ito ng maitim na ulap. So, wala ka nang makikita sinang ultimo sa itaas ng alon ng dagat. Ula yan, ang ulap ng dahilan kung bakit naging madilim ang ulap ang surface pa lang ng alon ng dagat dahilan sa maitim na ulap. So kung ang araw naman wala ang ulap, lilitaw, ang unang alon na ito na sinasabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ay magkakaroon ng kinang o liwanag o kintab. Ngunit sa pag-alon niya ay nagiging madilim ulit ito. Kung makintab, ngunit kapag walon, nagiging madilim ang panloob niya. Ito ang ikalawang kadiliman. Ngunit nagkakaroon siya ng liwanag, kahit paano. Ngunit ang katlo, yung unang alon, ito ay hindi kayang abutin ng araw. Ito ay nananatiling alon sa loob, no? Sa loob ng dagat, nananatiling itong alon na kung saan dito nag-uumpisa ang kadiliman. Ay nag-uumpisa dito ang kadiliman. Okay. Ibig sabihin, nakaseparate ang alon sa taas, nakaseparate ang alon sa ibaba. Ang alon sa ibaba, ang internal waves, no? Okay. Tinatakpan niya ang tubig dito, tinatakpan niya ang tubig ng dagat at karagatan dahil ang tubig ay may mataas na kalaputan dito sa tubig na ito kaysa sa itaas. Sa interwave, mayroong kalaputan kasi ang tubig doon sa ilalim noon, kaya naman nagiging madilim kumpara sa itaas. No? Okay. So, even na ang mga isda dito sa internal waves nito, sa ilalim nito na madilim, even na ang mga isda sa ilalim nito ay hindi makikita. No? Hindi makikita. Ang kanilang source ng liwanag upang makita sila ay mula ito lamang sa kanilang mga katawan. So, isang milagro din ito na kung saan ngayon din nadidiscovery ng ating mga siyensya hinggil sa oceanology na kung saan na mayroon palang interwave, mayroon palang surface waves. So, dalawa sila. No? Hindi lang pala iisa ang alon. Mayroon sa taas, mayroon din sa gitna. Kung saan ang alon sa gitna nito, sa ilalim nito, ay may kaibaan ng kanyang tubig, may kalaputan ang kanyang tubig kumpara sa itaas. So ito ang aya sa chapter 24 verse 40 na kung saan napakatagal lang nakasulat sa banal na Quran ang mga ito
na ngayon pa lamang nila nadidiscovery. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Papaano makakayanan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kung pagbintangan natin siyang gawin niya ang banal na Quran? Papaano niya magagawang banal na Quran ngayong siya hindi marunong sumulat at magbasa? Papaano niya lahat nalalaman ang mga ipinaliliwanag ng mga siyensya ngayon sa itaas at sa ibaba? Saan niya napulot ang kaalaman niyaan? Hindi kaya ng tao na ilagay ang mga ito. Kaya't ang amon ng Allah subhanahu wa ta'ala, sa umpisa pa lang natin, sinabi na natin, gumawa lang siya ng sura katulad ng Quran. Anong sabi ng Allah? Kailanman ay hindi nyo ito magagawa. So, ito ay tanda ng isang milagro na walang kakayahang gawin ng tao, anumang gino o anumang kasangkapan, eksperimento na kasama na ang lahat ng mga bagong mga eksperimento ngayon na kailanman ay hindi natin makakayang gawin ang isa lamang chapter ng banal na Quran upang tularan. So, ito ay tanda na ang Quran o banal na Quran ay puro at walang alinlangang salita ng Allah subhanahu wa ta'ala. Of course, siya ang manlilikha, alam niya ang lahat ng bagay ng kanyang lilikha. Nakikita man ito o hindi, malaki man o maliit, at anuman ang nasa kabila ng lahat ng mga ito. Siya ang may kaalaman, kaya naman ang kaalamang ito ipinapakita niya sa banal na Quran upang ang tao ay kumbinsihin na ang banal na Quran ay salita ng dakilang tagapaglikha na daladala ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na hanggang ngayon ay nananatiling isang milagro, nakikita, nahahawakan, nababasa at mananatili hanggat mayroong taong nabubuhay sa mundong ito. So inshallah, sa susunod ay papaksa na naman tayo ng isa na lamang o mga ilang pa. Papaksa tayo muli ng mga discovery research ng mga scientific natin, no? Upang ipakita muli na ang kanilang mga research sa ngayon ay nasa banal na Quran. Upang sa ganon ay lalo managdagan ang ating lakas ng pag-iman, lakas ng pananalig sa banal na Quran na ito nga ay tunay na salita ng Allah subhanahu wa ta'ala. Insha'Allah. Wa akhir da'wana alhamdulillah rabbil alamin wa salatu wa salam ala rasulillah. Subhanaka lahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.